Malabo raw na masunod ang timeline na iginigiit ng Senado sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan sa Kamara, natanong si Minority Leader Marcelino Libanan kung dapat bang aksyonan agad ng Senado ang inihain na entry with motion to writ of summons upang pasagutin si Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Batay kasi sa proposed calendar ng Senado na tatayong impeachment court, sa June 4 pa itinakda ang issuance of summons. Pero giit ni Libanan, malinaw ang nakasaad sa Rules of Procedure kaya maaring makumbinse ang Senado na baguhin ang timeline. Lahat ito nakikinig sa taong bayan, lalo na pag nakita nila na ang mga prosecutors ay handang gampanan ng aming tungkulin at nakhanda po kami sa iniutos sa amin ng buong Kamara. Palagay ko makikinig sila dito. Magtatawag sila, magme-meeting sila at magde-decide sila. So, pwede kasi mayroon naman tayong tinatawag na special session. Ipinaliwanag din ito na hindi maaaring maantala ang impeachment process lalo na para sa isang napakataas na opisyal ng pamahalaan. Napakaklaro ko po ng ating Constitution that the impeachment process shall start forthwith. Anong ibig sabihin ng forthwith? Right away, without delay. Kami naman po sa 11-man prosecution team, we have to follow this. That we have to assume our duties and responsibilities para gampanan po namin. Medyo gusto rin namin mangampanya, mag-break, ganun din. Pero because of this provision of the Constitution, wala kaming magagawa eh. Naniniwala naman si Representative Rog Gutierrez na hindi na kailangang personal na sagutin ni VP Sara ang articles of impeachment dito sa Pilipinas, lalo't kasalukuyan itong nasa the Netherlands. She would have to answer it po. It would be a formal filing with the court through the consulate. That's one opinion that we have. Although the ideal would still be that personally she would return to the Philippines to file her answer po before the court. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.